Ano yung kantang ano, pinapakinggan mo, P. Omar? Ano po, one yung sa One Direction, yun. Night Changes. Uy, favorite ko yan. Oo. Ayun. Kantahin mo nga, P. Omar. Ay, hindi ko no, no, Leia. No. Okay. So, ang anong sabi kasi do'n, we're getting older. We're only getting older, baby. I-she-share ko nga saglit, kung baka ano, maka-relate kayo. So, sana hindi ako ma-copyright. Yan, kaya magsasalita ako. Pinakinggan ko rin. Parang nakaka-touch. Ayan, i-search nyo lang, baka ma-copyright ako. Parang napaka-solemn niya. Tapos, kasi ni-research ko yung lyrics, tungkol pala sa ano 'to, sa babae na she will lose her virginity. Pero ano, hindi talaga yun ang nakita ko kasi napaka-ano, parang emotional yung kanta na ang sabi dun, "We're only getting older, baby. I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy just how fast the night changes?" So, napakabilis lang ng buhay. Putya, ako, Bradlon, 40 na ako. So, at this point of my life, parang Mm. nag-iisip na ako, saan ba ako pupunta? Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? May ganun ba kayong sentiments? Ikaw, Bradlon, mas matanda ka sa akin eh. Oo, lahat naman ng tao eh, pag ang tinatawag nila na midlife crisis tawag yun, yung bang nandyan ka na sa punto na papunta ka na doon. Kasi dati-dati, kung di ba, edad mo pa 20, 30, 20, 25, gano'n, hindi ka pa umabot ng 30. Ano ka pa eh, parang malakas ka pa, tapos ano eh, yung wala ka pang mindset na sa future, gano'n. Pero pagdating mo na ng edad ng mga ganyan, lead life na, parang mag-ano ka na kasi nakikita mo na yung mga kasabayan mo, minsan namamatay na uuna sa iyo. Nauuna tapos yung parang lumalapit ka na doon sa edad na kung saan ay reality kahit na sasabihin mo ngayon, sabihin mo malakas pa ako eh kahit na ganito na edad ko. Pero Mm. realidad na nakikita mo yung ibang mga tao na sasabihin mo dati nakita mo malakas naman ito pero nung umabot siya sa edad na yun, ano din, nagkasakit. Yun, Mm. reality ng buhay yun eh. Hindi mo na talaga may iwasan yun. Kaya nagkakaroon ka ngayon ng parang iniisip mo na yung tinatawag na midlife crisis kasi nandun ka na sa kalagitnaan eh. Malapit ka na dun sa ano yung dreaded na mga age kagaya ng mga senior papunta na dun sa kasi ang pinaka-average, pinaka parang average na parang swerte na dito sa Pilipinas makaabot ka na 70 eh. Mm. Oo, tapos ano na ang gagawin mo ngayon? Nandiyan ka na, hindi mo na pwedeng gawin yung mga dati mong ginagawa. Tapos ano na ba ang next move mo sa buhay mo? 'Yon. 'Yun ang parang Mm. nagiging isipin mo na. Kasi realidad na mayroon ka ng nararamdaman o di ganun wala ka pang nararamdaman ngayon pero yung mga nakikita mo na kasabayan mo eh nag-iba na eh para bang realidad na ng buhay ito na kailangan mong harapin. Ano? Mm. Bukod pa yung ano, yung parang may competition between sa mga kakilala mo. 'Pag may nag-post Oo. na ano, "Ay putya nag-abroad siya tas ako hindi ako nag-a-abroad, nandito lang Oo. ako. Wala akong narating sa buhay." May gano'ng ano Wala pa, eh, kang 'di ba? narating. Oo, Mm. gano'n talaga 'yun. Inggitan, Wala kang na-achieve sa buhay mo. oo, achievement. Meron ka bang mga napapagtanto sa buhay mo? Kasi ang topic natin is purpose of life. Ano yung Ah, kasi 40 ka na din, 'di ba? Pareho tayo, ah, magka-40. May mga naisip ka ba na yung regrets kasi nandun yan palagi eh, 'di ba? Pero moving mm. forward, anong naisip mo? Anong purpose ng buhay natin? Tingin ko ang tao lang din mismo gumagawa ng sarili niyang purpose. Mm. Walang, ah, um, hindi ito parang ah, binigay sa kanya na designated yan ang ano mo purpose mo, yan ngayon ang pangatawanan mo, yan na ngayon ang ikabuhay mo, ganyan. Parang
parang assigned sa'yo. Mm. Hindi ganun. I think ang yung purpose, ikaw ang may gawa pa rin para sa'yo. At it can be not so great, pero kumaga, hindi man yung mag-impact sa maraming tao. Kahit isang tao lang ang naging impact mo sa buhay na ito. Kung nakapag-save ka ng isang tao o napagbabago ka ng buhay for the better, nakapag-inspire ka ng isa, siguro I think enough yun para mag-iwan ka ng legacy. Oo, pangit yung Sa ina-assign buhay. sa'yo, no? Parang, ito Oo. gagawin The mo sa buhay legacy mo. continues. Tayo ginawa, ano yan? 2 Gs na Efeso. Nilalang Nilalang. Para sa sa mabuti. mabubuting gawa. Oo. Diba? Lalabas pag ganun, predetermined lang yung ano mo, buhay mo. Napaka-fatalistic nung ganong statement. Oo. So, yun nga, sabi May natin, mga- kahit isa lang yung maapektuhan mo sa Oo. buhay. It makes, May mga tao na they did great things na nagkaroon ng impact sa marami, like yung doktor na naka-discover ng napakaraming vaccination, si Dr. Fauci. Sabin at saka si Dr. yung naka-invento ng, let's say, si Edward Jenner na lang, kaya yung nakaano ng smallpox vaccine. Yung mga tao na yun, ang legacy nila, patay na sila, sumasagip pa rin sila ng buhay. At alam mo yun, yung ganong kadakila, na patay na sila, gumagawa pa rin sila ng mabuti dahil yung invention nila na sumasagip pa rin ng buhay. Di ba? Oo, tama nga yun. Hanggang ngayon, nagdodoctor na pa eh. Legacy continues yun eh. Oo. Pero yan, yung mga purpose nila, yan talaga mga great. Pero hindi naman, kung hindi natin naabot yung ganong greatness, mga wala nang kwenta yung kinubuhay natin. Sagip pa lang ng isang tao na wala na pag-asa buhay, magpapakapatay, na isagip mo siya. Tingin ko, hindi naging, you didn't live in vain. Ganon. Ganon lang pananaw ko. Ayun. Yun nga, may mga ganyan ng meron kasi akong naisip din na parang challenges na parang Twilight. Hindi pa naman ako sa Twilight, no? Ito si Brad Camilo, alam ko, ilang taong ka na, bro? 40 plus, di ba? 50. 49. Oh, yan. 49. May ganun ka rin ba, Brad Camilo? Mga naiisip na, what am I doing in this life? Ba't ba ako nandito? Ganun. Talagang pumasok din yan sa isip ko, lalo na nung na-depress ako. Yung pagka may pinagdadaanan ka na problema, dumadating talaga yung mga kaisipan na yan. Pero buti na lang, nalilinawagan din. Questionin mo no? Oo. May question. We grow old, we die. Parang, ano bang gagawin ko? Para sa akin, parang ang buhay, kaya tayo nabuhay para lumago lang, mag-evolve, lumago yung ating mga moral values, mag-evolve yung ating mga ideas, ganon. Okay. Yung Platonic siya, Platonic philosophy. Kailangan maging mabuti.
Yun naman talaga ang ano mula sa pansin ko mula sa panahon una nag-evolve yung ano natin yung mga moral values natin hanggang ngayon. Nag-evolve. Oo, iba Nag-evolve yung pagtanggap sa gay community noon, iba na rin ngayon, di ba? Talagang. Oo, iba na rin yun. Wait lang, tanongin ko to si P. Omar. P. Omar, um, kwento mo nga, na-depress ka din at one point? Nakakwentuhan ko kasi to eh. Hello po. Yes, mga 2019, ganyan. I had to get away. Talagang lumayo ako. Kasi maka-apekto ako doon sa mga taong nasa paligid ko. Parang ginawa ko na lang, lumayo muna ako. Mag-isa lang ako. Siguro mga 2 months, 3 months, ganyan. Tapos sinolo ko lahat. Tapos iiyak lang, ganyan. Tapos hindi yung trabaho, iyak ulit, ganyan. So, mahirap talaga kapag na-depress. Pero, at one point, kapag na-reach mo naman yung pinaka-rock bottom mo, yun ko naman, pag na-reach mo kasi yung rock bottom, there's no way but up na eh. Yun na yung launch mo pagkatapos. Ang galing, no? Oo nga, no? Rock bottom means there's no way but up. Ang galing. Kasi minsan kailangan mo isagad eh. Hindi, at habang, kunyari, nandun ka kasi sa situation na ganon. Tapos, tinatry mong maging positive, tinatry mong lumaban, ganyan, para dun sa mga tao sa paligid mo. Pero at the end of the day, hindi mo kasi parang pinipilit mo lang rin yung sarili mo. Feeling ko kasi with life, kailangan you flow with it. Kasi hindi mo kayang labanan ng buhay eh. At the end of the day, buhay yan. And parang kailangan mo lang sundin kung saan ka dinadala. Pero, siyempre, ang kailangan mo lang tingnan is yung mga decisions mo rin. Tingnan mo kung align din yun dun sa core value mo and dun sa authentic self mo. Galing, galing. Well said. Maganda Kailangan mong lumayo minsan. Ang maganda sa babae, yung pag dumating sila sa depression, sabi ng mga psychologists, based on sa pag-aaral nila, mas madali raw makarecover ang mga kababaihan kumpara sa kalalakihan. Oh Mga my babae gosh. Mataas kasi yung threshold of pain ng mga babae. Totoo ba yun, P. Omar? Naka-ano ka ba agad? Naka-move on? Hindi agad-agad. Pero, after nung time na lumayo ako, yun, nag-bounce back ako. Siguro mga 1 year akong walang trabaho din nun, pagkatapos. Tapos, after nun, na-launch talaga lahat. Parang naging okay. Tapos ngayon, medyo flowing na. Ganun. Siguro yung sinasabi ni Sir yung sinasabi ni Sir is, siguro kasi ang babae, mas madaling mag-express compared sa mga lalaki. Usually kasi ang lalaki, most of the time, medyo nagpa-battle up ng emotions. Unlike pag babae kasi, mas madali silang mag-express, mas madali silang umiyak, ganyan. Kapag lalaki kasi minsan, syempre, nandun pa rin yung yung lalaki ako, ganyan. Pride. Medyo, Boys don't cry. We don't cry. parang, Umiiyak ka ba? Camilo? Parang bihira, no? Ito lang umiyak din pero ito lang time na itong nakaranasan ko lang ako umiyak. Talagang sobrang sakit. Ganun mga lalaki eh, hindi talaga iyakin eh. Parang Pero hindi dinadamdam lang. hagulgol. Basta Hindi hagulgol. ang iyak ko basta na lang tutulo ang luha ko pag naisip ko lang yun. Bigla lang. Ewan ko yun po ba. siguro yung difference. Ay, sorry. Sige po. Yung isa nga nagmamaneho lang ako, bigla na lang tutulo ang mga luha ko. Ganon. Marami pala naalala ko na yung mga nangyari, ganon. Pero hindi iyak na parang iyak ng bata na nangangawa. Hindi naman ganon.
Basta tulo lang ng tulo ang luha ko, ganun lang. Parang mas dinaramdam ng lalaki yata yung feelings niya. Yung babae nilalabas niya lahat hanggang sa okay na ako, gano'n. Gano'n Ang yata. babae, isa pa yun siguro. Yung tungkol dyan sa may depression, ang masasabi ko lang, mag-enjoy kayo sa buhay syempre. Ako kasi pag ako nade-depress naman, iniisip ko lahat naman ng tao mamamatay. Lahat ng nanggago sa akin, Mm. mamamatay din yung mga hayop na yan, no? So, ang masasabi ko sa ganyan, i-activate nyo yung pagiging, yung inner child nyo, kagaya ng sinabi ni Michael B. I-activate nyo. Kung gusto nyo maglaro ng games sa cellphone, tuloy nyo, wala yan. Basta matanggal lang ang stress nyo. Tatay ko nga naglalaro ng Y8 sa totoo lang. After ng trabaho, Y8 lang siya. Naglalaro siya ng strategy games. Y8.com? Y8games.com, y8.com, ganun lang. Mm. Ganun lang. Mukha mong Solid. pambata, Ako, pero, nagpi-PS5 oh, ako, ngayon lang, o yun, 40 na ako. ayun, Para sa anak ko di ba? talaga yon, hindi O niya yun. ginagamit. So, i-activate yung inner child nyo, mag-enjoy kayo. Tsaka, Mm. syempre, kagaya ng sinabi ko, lahat ng tao mamamatay. Ngayon, may isa pa akong yung sa lalaki kasi kaya hindi umiiyak basta-basta ang lalaki. Syempre, di ba, kunwari, nasa kabataan ako, nasa mga kasing edad ko, mga teenager, di ba? Hindi talagang ako pipigilan akong umiyak kasi pagka umiyak ka, iisipin ng babaeng na nililigaw ko, ay bakla ito. Saka yung mga kaibigan ko, mahina ito. Kaya hindi basta-basta umiiyak ang lalaki, hindi nila inilalabas kasi Oo. ayaw nilang magmukha silang mahina. Because you're a man eh. You're going to lead, you're going to be a leader. Ikaw yung maglilid dun sa babae, ikaw yung maglilid sa grupo mo, lalaki ka, ikaw ang tumayo sa sarili mong paa. So, kaya ang lalaki hindi Totoo. Oo basta-basta nga, no? umiiyak, basta-basta kasi nakakahiya yun. It's a shame for a man to cry. We are Spartans. Hindi ka pa pwedeng basta papakita mo mahina ka. Kasi the more na minsan umiiyak ka, the more na minsan nasasanay ang katawan mo sa ganyan. Kasi dati iyakin din ako. Hindi ko pinakitang umiiyak ako. Namumula lang yung yung tenga ko pag nagagalit ako. Pero Mm. busit na ako. Ako nga sa trabaho, may mga kasama ko, iba't ibang klase mga lahi. Merong manya, merong tarantado, merong plastic. Dami-dami kong nakakalaban, pero ayun, nasasanay naman. Ayos naman. So, sa loob-loob ko, nakangiti lang ako outside, pero sa inside, sarap murahin eh. Tatatarin ko ng Tagalog na mura, sa totoo lang. Pero yun nga, sa babae naman kasi, they're making themselves look good. Kaya mas mahal nila yung sarili nila. Nagpapaganda sila araw-araw. Kaya nasa positive sila. Positive. Tsaka ang babae, tingnan nyo ang babae mas masipag kaysa sa lalaki. Ang babae, gagawain ng gawaing bahay kaysa sa lalaki. Kaya nadidistract sila dun sa mga problems nila. Wala silang pakialam sa tao. Basta ang gusto nila, maganda sila, maayos sila. Kaya nakaka-get over sila sa problem nila na nakaka-move on sila ng ganong kabilis. Yun ang masasabi ko. Ayan, si Kuya Adel naman, sabi niya, nanonood ako ng porn kapag nade-depress. Kuya Adel, Nanonood. explain mo nga to. Totoo yan, totoo yan, totoo yan. Kuya Adel. Ay, Hello. Dinig ako. Yes. Magandang hapon sa lahat ng mga listener mo, Broccoli. Totoo yun. Parang pang yun eh, anti-stress ba? Pang-release. Pang-relieve, pang-release ng mga, alam mo yan, kasi stressful yung depression. I don't know, narinig ko kasi yung, it's lang, based on my experience. I don't know kung yung mga nafe-feel ko ba is depression, same ng experience ng mga kapatid dito na nakasama natin. Pero for me, pag may problema ako, usually, ang ginagawa ko kasi, although hindi na kasi ako nananalangin talaga before, nawala na rin kasi yung ano ko noon eh, dati pa kahit inactive na ako. Ang ginagawa ko na lang, basta pag may problema ako, iniisip ko, lilipas din yan. Tapos, isang way na ginagawa ko is, para ma-relieve, is yung, kailangan may makausap ako. May kwento ko siya. Isang way yun. Ito para lang sa akin yan. May kwento ko siya. Someone na kahit hindi siya makatulong, at least importante masabi mo, mailabas mo yung nararamdaman mo. Kumbaga maihinga mo siya para mawala sa loob mo yung stress or yung depression na nararamdaman mo. At the same time, isa sa ginagawa ko din is yung tawag dito,
ginagawa kong busy yung yung sarili ko. Iyon ang isa sa pinaka-importante. Kailangan maging busy yung utak mo. Di ba sinasabi nga ni yan di ba siya diba dati? Yung an idle mind is a workshop of the devil daw. So, pagka kasi wala kang ginagawa, most probably talagang maiisip mo yung mga problema, yung stress, yung depression, mas nagtitrigger siya. Like kung gawin mong make yourself busy, di ba? Sa trabaho, sa business. So, mas nagiging productive ka pa at the same time. Although, di ko naman sinasabing lahat pare-pares tayo. No? Pero, yun, isang way ko lang din yun na, na maganda nga i-apply sa mga natin, sa mga na-experience. Ganun. Oo. Do whatever makes you happy. Aliwin yung sarili. Hindi yung Diyos yung aaliwin mo. Trip ko si Maria Ozawa, sabi ni Parotera. Old school yan Old school. High school pa ako niyan. Nagbagong buhay na yata siya. Brad Jason Arubang. Hello po, maksalanang hapon. First time po ba? First time ko po maka-zoom ngayon. Pumarito para lang po makinig po ng mga talakayan. Hindi, mag-share ka din. Naka-live po tayo ngayon sa YouTube po. Ay, nga pala. Oo. How do you handle your bro? How do you handle your stress or na-depress ka ba at one point? Brad Jason? Sa akin naman po, hindi naman po ganun ka-intense yung naging ko. Kasi nung time na nakalabas na po ako, doon na ako nag-focus sa trabaho nung mga panahon po na yun. Na-realize ko na na ang dami kong napabayaan pala na na pagkakataon, opportunity nung nandoon pa ako sa loob, nung gumaganap pa ako ng mga gawain doon. Kaya parang medyo na-suppress, parang gano'n, na-suppress kahit papaano. Yung imbis na ma-depress ako, na-focus na lang doon, nabaling yung yung attention ko noon sa Kaya parang hindi ako ganong naging naging emotional, pero naramdaman ko naman na may pagbabago. Ibang-iba pag nasa labas talaga. Kumpara sa nasa loob ako ng yung mahiwagang kung anong dimension man yun. Ibang-iba po. Mula nung makalabas po. Iba kasi sa iglesia kasi yung subsob ka sa gawain. Yung gawain ang nagpapasaya sa'yo. At yung Diyos ang inaaliw mo. Imbis na yung sarili mo ang focus. Yun po yung sinasaksak sa isip talaga ng mga ditapak na na naglilingkod po doon na tumutupad. Talagang isasaksak nila lagi gawain, tungkulin. Yan ang paulit-ulit nilang sasaksak hanggang sa ma-imprint na sa utak ng mga tao, ng mga kaanib. Kaya parang iba pag lumabas, medyo pa sila. Parang ang nangyayari nagiging refresh pa sa utak nila. Magiging trauma nila na kasi nga parang hahanap-hanapin na parang aayawan, ganun. Parang nagra-rumble sa nila yun sa isip nila. Kasi nga nag-imprint na. Yun yung delikado yung pag nagkaroon ng imprint sa utak Alam mo ng mga psychology. Talagang may hirapan kang basta kung mawala sa isang bagay Kasi nagkaroon ng tinatawag na symptoms of emotions. Isa yun sa nagiging cause Oo. Okay. Meron ka din po bang parang nararamdaman na putya, tumatanda na ako. Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Ano bang purpose ng buhay? Yun. Isa po yung sa nagtulak sa akin nung panahon na yun na unti-unti na akong lumabas. Kaya ka lumabas. Kasi yung mga iba pong kasabayan ko, kapag lalo na yung mga kababata ko, pag nakikita ko sila, hindi ko minsan maiwasang yung sarili ko, yung ikumpara po. Yung nararating na doon. Yung samantalang ako eto pa rin na minsan may magpupunta sa akin at sasabihin, operan ako ng ganitong opportunity o trabaho.
Tapos ako naman si Tanggi, puro resist ang nangyayari po nung nandoon pa po ako sa loob. Tama talaga yan. Kasi ako pinilit ko rin kasi nahati, 'di ba? Nagkaroon ng theist saka yung mga agnostic. Ito na nga isang patunay yan, di ba? Bakit Nangyari kay ba brother naninira na kayo yung sa mga aral nila na LGBTI? nakakasira ng diskarte ng buhay. Tapos in the future, ang sakit nun, di ba? Kung babalik-balikan mo yun na may opportunity kang maging isang police, maging maayos yung future ng buhay mo, pero tinanggihan mo dahil sa paniniwala mo na malapit nang dumating si Kristo. dahil noon kasagsagan yan di ba? Na ipinapangaral ni Best na wag na ikang mag-aral o mag-focus na lang sa gawa, magagawa na lang. Kaya kung titignan natin yung baga parang statistic ba yan? I-assess natin. Ewan ko lang para sa akin marami ang nakaka-experience ngayon na mga nakaka-experience ng depression or anxiety. Yung mga mga naanib ng existential crisis ages, mga teenager. Yan, mga teenage tapos mga 20s, ganyan, early 30s. Yan, mga naanib na yan, lalo na yung mga 90s o early 2000. Tapos tumagal sa iglesia nakapag-invest. Yan yung mga ngayon. Yan yung mga nakakaranas ngayon. Tapos ngayon nagising, nakakaranas ng matitinding depression and anxiety dahil hindi na nila maibabalik yung time na nasira sa kanila before na sinakripisyo nila yung time and effort nila and money or opportunity para lang sa gawain tapos later on scam lang pala, diba? Yan yung nangyari katulad niya kay Brad Jason. Lost time na dapat Jason ka na, matinding baka colonel ka na ngayon sa pulis siya. Nasayang ang hirap po masa sa PMA Bayran po kasi nag-exam kami nung mga panahon na yun. Nasa kami 13,000 sa buong Pilipinas po from Luzon to Mindanao. 13,000 po mahigit ang nag-exam. Ang pumapasa lang po 600 mga ganun, hindi pa umaabot ng 1,000. Malaki na po yung 800 na tao. Tapos masasala pa po yun bago. Sayang Physical na ako noon Nung time na yun kasi after mong makapasa susulatan ka galing Baguio. Papadalan ka ng sulat na ganito, kino-congratulate nila na ipasan mo yung exam, tapos susunod nun up-tab na. Sunod ng up-tab, yun na yung physical. Physical exam na kasi ako noon yung time na yun. Which is wala ka naman masyadong gagawin doon kundi mag-jogging ka lang na mag-jogging Parang isi-simulate nila. Kung kaya mo talaga yung magiging mo doon, pressure ng magiging training doon. Kaya lang, yun na hindi na ako natuloy. Kaya nangihinayang ako nung mga panahon na Hindi ko Broccoli, ang alam ko diyan regarding diyan sa pagti-training sa mga PMA, PNPA, noon talaga dinidiscourage yan ng mga KNP. May kilala kong KNP na dinidiscourage. Police, sundalo. Sinabihan pa yung sinabi nung police na yung KNP na yon na sabi niya, nako, yung mga nagti-training na yan, yung mga mahihilig lang sa baril yan kasi yung mga yan mga mahihilig lang daw sa baril kaya nagiging sundalo. Parang i-discourage niya na yung mag-training sa mga maging sundalo. Ayun, yun. Meron akong yan, bro, Lon, meron akong kabatch niyan. Sometimes yun nga, mga early 2000 nga. Kabatch ko nag-worker na siya, criminology student. Siguro parang mga 18 nasa second year college na siya that time. Dini-discourage siya nung mga workers na mag-ship na or titigil na lang, magmanggagawa na lang kasi nga magpupulis ka hahawak ka ng baril ano pa yan, issue pa yan, baka makapatay ka pa. Parang ganun dati. Ba't sila nangingialam, di ba? Doon ka masaya ba't sila pipigilan? Ang hilig na ngayon. Malaki na sweldo ng pulis. Buti na lang yung na yon, yung kasama ko na yon. Actually huminto yun, nag-seminar. Siguro parang naburyong doon sa seminar, lumayas after 2 years. Tapos tinuloy niya yung pagkikrime niya. Ngayon police na. Kita mo. Good decision. Good decision.
Mas pinili niya yung ano, may makukuha siya kaysa yung Oo, pero imagination lang yung ano, benefits. Hindi bu- naman mabalik buti kay nga yung Kristo. tinuloy niya, hindi siya Mm. nagtuloy sa pagmamanggagawa. Oo. O, 'di ba? So pinilit kong maging theist nung point na yon nung namatay si Beth. Kaya lang hindi ko rin nalabanan eh. Kasi ang dami talagang hindi nagme-make sense para sa akin. Kaya nagkakaroon ng existential crisis na kung mali to, ano pa? Kung walang Diyos, ano pa? Parang ganon. Kaya nako-confuse ka eh. Tapos tumatanda ka na, ano nang gagawin mo? Kaya, ay nako. Bad Camilo, may sabihin ka? Wala na, nasabi niya na. Nasabi ng lahat. Bukoli, Ayun, si no? Mission, no? Ulitin ko lang yung sinare ko nung nakaraan, no? Yung what is the purpose of life, yung tanong ng iba. Pero dapat ang maging mindset natin is what is the purpose in life, yung nandoon sa buhay. Kasi in reality, Broccoli, kung talagang titingnan lang natin, naturally, ang tao is here to reproduce and to survive. Kagaya lang din ng ibang hayop, yung ibang mga species. Di ba, ang hayop nagsusurvive at nagre-reproduce. Kaya nga sila talaga nagsisikap, talagang every year, talagang meron silang mga mating ritual para mag-propagate at magpatuloy yung kanilang species. Yes. Ganon din ang tao. Yun, walang purpose ang tao. Tayo bilang tao ang nagbibigay ng purpose sa buhay natin. Hindi galing yun ang sinasabi. Kaya sabi ko nga, life-driven purpose. Dapat wala magdidikta. Walang nagdidikta, hindi galing sa outside, hindi galing sa deity na kung sino-sino, kasi in reality, we are here just to reproduce and to survive para magpatuloy ang lahi ng tao at mag-ano tayo, yung mga future ng ating generation, mga anak natin, hindi na sila makakaranas ng kahirapan, kaya tayo nagsisikap. Pero tayo mismo, tayo ang gagawa ng purpose para sa buhay natin dito sa mundo. Yun ang aking parting words, Broccoli. Salamat sa Diyos. Ramen. Anyone else? Pahabol? Before magbasbas si Bad Mission? Bad. Ano lang. Okay, sige, wala na. Yun lang, just be happy guys. Kasi nga, no one knows kung ano talaga kung may kabilang buhay ba or whatsoever.